And ayun na. So nasa first game pa lang tayo or second game? First game para dito sa IG Vitality, Deathbringer Gaming, lower bracket pa rin. So lower bracket. So ang matatalo dito wala na sa tournament ng ating out na sila. So kami nga pala yung makakasama nyo guys for this afternoon. At sa drafting lang ako pero si Alo ngayon na makakasama ni Miss Lai. And eto Lai, ano yung makikita nyo sa ano makikita mo sa drafting dito ng ating dalawang teams na to? Actually dito sa Deathbringer Gaming, unusual yung i-first pick yung Tidehunter. Pero meron nga dito silang Rubik, Medusa. Maganda rin. Dito naman sa IG Vitality, Tiny, Shadow Shaman at Juggernaut. Kulay, ano sila, no? Kulay green. Ang napansin ko lang dito, kulay green lang nga talaga yung for Deathbringer. Yun din eh. Dapat nga sabihin ko eh. Oo. Sabihin mo na para malaman natin. Eto, so, yun. Nasa side ng Deathbringer, yung Medusa. So, Medusa, wala siya, ano siya, yung na-nerf siya. Pero Deathbringer, ginagamit ba talaga nila itong Medusa na to? Minsan, oo. Siguro minsan. At dito naman sa IG, Kunkka. Yun, Kunkka. Nasecure agad nila yung kanilang mid laner. Itong IG Vitality. While sa side ng Deathbringer guys, wala pa silang mid laner. So, ayan, yung, pwede, Medusa mid laner pala. Pwede pa nila to gawin. So, they could adjust for the Radiant team. For IG, kulang sa kanila is yung isang support or Tiny to na support or offlane. Ganun. So, depende na lang sa kanila kung mag-a-adjust pa talaga sila. At sabi ni Raylex, sino nanalo kanina? Ang WG Unity po. So, ang Royal nakapag-score lang sila sa second game. Pero, WG Unity pa rin ang nanalo. WG Unity. So, buhay pa yung pag-asa ng C. Kung baga, di ba, kasi WG Unity, C team, and then China versus C to. So far, ano na yung ating standing? Ilang C team pa yung mabuhay, ilang Chinese pa yung buhay na teams? Ngayon. Actually, as far as I know, sa C, apat pa rin. Apat pa rin. Neon, Detonator, tas ano pa ba yung isa? Yung Dragon Gaming. Dragon Gaming and yung Warriors Gaming Unity. Oo, yun. So, secure talaga na sa finals meron tayong C na papasok. Oo. Actually, ito, dalawang China. Oo nga pala. So, ayun, nagkaano agad sila. So, nasa death match nga pala to. At yun, ang ating team matchup nga pala dito. Yun, best of 3 pa rin tayo sa bottom bracket, no? Oo, best of 3 pa rin. So, ito nga, laglaga ng dalawang teams na to. So, ayun, nako, na-secure ng Deathbringer Gaming. So, this will be Medusa na magiging safe lane and eto yung Timbersaw nasa mid. Katapat yung Kunkka. Oo, ayan nga ang mahirap na matchup sa mid lane, ang Kunkka at Timbersaw. Pero mukhang mahirapan ang Kunkka dito since merong Whirling Death. Etong Timbersaw. Oo, Timbersaw kasi 'di ba Timbersaw pag when it comes to strength heroes, 'di ba strength magpapakunat. And Whirling Death pinapalambot talaga ng Timbersaw. So this is our first game. First game, yes. Ayun, napakas na ako Mautak talaga tong ating mga Mautak talaga eh. Wala tayong magagawa eh. And wait lang bakit ganito? So ayan, pakilala na agad natin ang heroes and players. So for the side of DBG, it is a Firefly sa Rubik, Kama on the Medusa, OP, Timbersaw, Marlene, Bane, and si Guvara sa Tidehunter. At sa IG Vitality naman, Butterfly Effect as Kunkka, Last as Darkseer, Dust as Juggernaut, Django sa Shaman at si Mian Mian naman sa Tiny. Ang cute ang pangalan niya, no? Mian Mian. Parang pusa lang Cute Bakit lang At ayun, for DBG, ano yung nakikita natin dito, Lai? Ang kanilang game plan na napapansin mo Yung ano yung maganda, effective para manalo sila sa ating first game dito? Sa dalawang teams ito, ano yung nakikita mo so far? Ito sa Deathbringer kasi, marami silang pang-lockdown, marami silang pang-hold. So, tingin ko maganda kung mag-early gank sila. Ganon. Maganda kung may early kill sila.
Kasi ito sa IG Vitality, once tumaba tong si Dust, medyo mahirap eh. Yung Juggernaut, kumbaga. Pero itong Medusa, kung makapag-free farm, yun ang mahirap talaga. Ayan, ay grabe dito sa top lane agad. So, na-reveal yung positioning. And for the side of DBG hindi to Medusa na magiging safe lane. And akala, hindi to nalulugi dito yung DBG eh. Iiwas sila sa bottom lane. It could be better if Medusa yung naging nasa baba eh. Kasi di ba pag sige, ano natin. Kasi yung Medusa dito mas effective kung Darkseer. Ang kalaban dito ng Darkseer is yung range hero. Pero kung melee versus melee, nako, mabubugbog talaga yung Tidehunter nga pala dito sa bottom lane. Medyo mali yung positioning nila dito. Ay, kasi itong Darkseer kaya niya mag-backdoor, di ba? With the Ion Shell. Which is they are doing right now. Ayan yung yung Darkseer. Tamang backdoor dang at 100% creep sa ating opening minute dito. So for Tidehunter, makakasurvive yung Tidehunter dito because he has a lot of pots, 6 na tango at saka isang salve nga pala. Pero mahihirapan lang talaga eh. Pero dito sa top lane, eto nga pala yung Medusa. Yung game plan nila is to shut down this Juggernaut, okay? Okay lang sa kanila. So, ayun lang. Okay na sila na makapag-farm yung Darkseer. Kasi makakapag-farm din yung Tidehunter, by the way, dito sa bottom lane. So, space given by both teams para sa carry nila. Carry nila dito. And, ayan lang sa top lane. Yung Juggernaut nga pala. Bane lang yung, hindi. Ano nga yung, Bane is kalaban. And then, wala. Solo yung Juggernaut sa top. Oo nga. Parang pinapag-level na lang. Pero itong Timbersaw not first. Ayan na nga. Makaka-first blood nga pala yung ating Shadow Shaman on the mid lane. Nako, kailangan to ng di ba? As Lai said earlier, guys, malulugi talaga yung Kunkka dito sa mid versus Timbersaw. And nabigyan agad yung Timbersaw. So it will enable Kunkka to have a nice opening advantage nga pala. Pero patuloy lang dito yung Darkseer dito sa bottom lane, no? So 2 minutes, level 3 agad. Sulit na sulit. Pinabayaan na siya dito ng Tiny. Ayan, no? Yung Tiny nagro-rotate na. Pero on the top lane, Juggernaut to solo pa rin yung Juggernaut. At saka yung Medusa din, no? Solo. At yung Rubik nagpupull yung Rubik. At Timbersaw nabigyan ng pangalawang beses na nga pala dito. Hindi lang nakita ng ating observer. Diyos ko. Ayan. So, yun na nga ang ginagawa ng IG Vitality dito. Since alam nila na medyo magiging negative para sa Kunkka yun. Kung match up sila ng 1v1 doon. So, tinutulungan nila. Tinutulungan. And Kunkka so far, when it comes to CS, tablado pa rin sila ng Timbersaw pala dito. Pero for the level, I think Kunkka talaga ang lalamang dito sa early levels eh. Level Soul Ring na agad dito. Hindi na maubos ito ng mana. Itong Darkseer. And Darkseer so far has the 24 CS. Meron pa siyang neutral dito. Pina-farm niya na lahat, guys. But then for Tidehunter, good thing for Guevara. Yung Tidehunter nga pala. Nakaka-sustain din siya. Nakaka-survive siya sa kanyang lane. Nakaka-farm din ng creeps. So, off-lane to off-lane, yan yung mayaman sa dalawang teams natin dito. So, yan yung usual na nangyayari ngayon. Kapag pinagtapat mo yung off-lane sa off-lane. So, maganda yung takbo ng dalawang off-lane. So, Tiny, nasa bottom lane. With Shadow Shaman, they want to kill off Guevara. That is the aggressive rotation. Right there, double Ion Shell. And dropping down yung Tidehunter nga pala natin. Double teleports! Nakumita nga. Eto pa, pinatulog. Makakancel doon. Pero merong avalanche to lockdown. Guevara, buhay pa rin yung Tidehunter. Tinatamaan ho yung Tiny Tower. Grabe, sobrang kunat. With the 1k HP. At ayun na yung kinakailangan dito ng Tidehunter. Nalugi man siya kasi early, nagbabackshot lang yung Darkseer. Nakabawi siya dito. Maganda din yung dalawang teleport doon ng support ng DBG. Tsaka yung shackles ng Shaman, medyo natagalan eh. So, talagang nakapasok pa yung Tidehunter sa tower niya. They were not expecting actually na magte-teleport doon kasi akala nila Medusa binibabysit talaga eh. Kasi nabigyan din nila yung Timbersaw and yun lang for IG, naging kampante. And nandito lang But so far, let us check out the net worth. Net worth, guys, Tidehunter tsaka Medusa, maganda yung naging farm nga pala dito. So, medyo bumagal yung farm ng Darkseer. Pero
third pa rin naman siya sa net. Uy, Rainstorm, always watching sa Lupon, but now ko lang na-realize yung magandahan nila. Thank you. Ayun, yung Medusa dito si Kama, medyo makunat kasi nagamit niya nga yung kanyang mana shield at namatay pa si Mian. Ang cute naman ang pangalan eh. At ayun na nga yung Juggernaut nga pala dito. When it comes to Juggernaut guys, solo siya kanina and nako, nasa 1,000 pa rin yung kanyang farming and yung Medusa malapit na mag 3,000. No? So, sige, since range kasi itong si Medusa, kayang-kaya niyang iharas itong si Juggernaut. So, ang best way para dito kay Dust is mag-jungle na lang siya sa mga neutral. So, you know, nag-jungle na lang siya to maximize his efficiency. But then, eto yung nakakatakot eh. Sa late game, I think Medusa, pag pag-farm out talaga siya, kakayanin niya talaga to eh. Alam nyo guys kung gaano ka-OP yung Medusa sa late game. Knowing na yung IG Vitality din, 2 melee. Yung core, actually 3 melee to eh. 3 melee guys. Darkseer, Kunkka, and yung Juggernaut. Bottom lane, by the way, lamang yung Tidehunter. I could not believe in my eyes na level 7 na siya. While yung Darkseer, level 6. Ayan. Tidehunter guys, meron na siyang Vladimir's as this early 6-minute mark. Uy, naku, ang ganda ng toss dito. May avalanche pa, makunat si Kama. There goes a teleport right in the front sa mukha ng 2 hero at makakalis po dun. Ang ganda ng dun. Fast grabe. Pero kanina kasi, kaya medyo bumagal yung Darkseer sa farming niya. Yung kaninang initiation nila sa Tidehunter sa baba. So, dun bumilis yung XP at yung gold advantage ng Tidehunter. At saka yung Tidehunter dito live, di ba? Pag ano siya, pag yung Kraken Shell niya, kakayanin niya talaga yung creeps kahit gaano kadami dito eh. So, spam out na siya ng kanyang Anchor Smash. At ayun, naku, nakabawi naman yung net worth. Eto lang. So, nakabawi ng net worth dito yung 2 cores ng IG Vitality. But then, yung 3 core din ng DBG, sunod-sunod din. So, DBG still has the slight advantage. X-Mark, Torrent. Ay, pinatulog pa. At ayun lang, kakainin ng pating. Pero napakakunat. Iyan yung ating Timbersaw. Naitos. And there goes the Avalanche. Timbersaw. Ang kunat niya. Uy, namatay yung Medusa. Hindi lang nakita dito sa top lane. Paano siya namatay? Solo kill from Django. No, paano siya? Ano no, naswertehan pa. Nag-neutral siguro siya doon eh. Nag-neutral, wala siyang HP, hindi siya umuwi. At naswertehan pa tong ating Shadow Shaman. Oo, biglang level 4 oh. At tingnan natin yung ibang level ha. Level 2 pa lang nga dito yung Bane eh. And then dahil nga sa solo kill ng Shadow Shaman, magla-level 5 na dito yung Shadow Shaman. And with this early 8-minute mark, magla-level 6 siya soon yung Shadow Shaman. Pero wait lang, yung Shadow Shaman, nabati ko nga. Oo nga, nabati. Nabati ko dito. Yan. So, if Shadow Shaman gets the early levels na kinakailangan nga pala, okay na? Nakakain ka na? Ayan, magbabalik nga pala si Boss Alo nga pala dito. And I am out, guys. So, ayun. Kumusta yung pagkain na Boss Alo? Kwek-kwek, kailangan ko kwek-kwek. Uy, sarap. Namimiss ko na mag-kwek-kwek. Sarap ng kwek-kwek eh. Kwek-kwek-kwek-kwek-kwek! Patay! Si Bane Elemental dito mga sir. Uy, Ramsky, paano mo nalaman? Saan daw ang bahay? Saan ba bahay ni Nilay? Secret. Always watching sa Lupon, but now ko lang na-realize ang Nako, hindi totoo yan. Oy, Ravage! Kinamita dito ni Guevara. Ay, nandito na rin si Firefly, may lift. Nasa likod naman si Django. Yun nga lang. Ang sakit ng damage ng Iron Shell. And the Omni Slash. Committed dito kay Firefly. 2 pa sila napatay. And 3-7 score natin. 3 na lang para sa first 10 kills dito ng IG Vitality. Nice bait from that sa bottom. Sakto-sakto din. Na-Ravage pa yun ha. So, down yung Ravage ng matagal na oras. At least, magkakaroon sila ng chance na mapag-push or mag-team fight. Pero 7-3, bumabawi nga dito ang IG Vitality since the early. While on the mid lane naman, si OP. Tamang haras lang yung ginagawa dito. Eto si Guevara na naman, yari na naman ata siya. Pero may TP dito
dito yung Medusa. Oo nga. Pero magkakaroon ng engagement. Mamamatay din si Guevara. Pero Django mamamatay din. Das yung mabibigyan. Double kill. Para dito kay Kama. So sulit yung pagkaka-TP nitong Medusa sa bottom lane. At nakakuha niya rin yung kill na 2. Ayun lang. Nagkamali doon ng side ng IG Vitality. Nag-overextend sila sa bottom. So, di nila expect siguro na magti-TP yung Medusa. Oo, and wala rin kasi Ravage eh. Kaya gustong-gusto talaga nila patayin. Ito nga si Tide Hunter. Pero yun nga lang, nandun bigla yung Medusa at sila pa yung nabigyan. Pero eto naman sa gitna, may X-Mark ba? Wala. So, tamang ano lang yan. Tamang TP lang. Ito nga si Juggernaut. Pero dahil doon sa 2 kill na yun, naunguna na sa network natin itong Medusa na magtutuloy-tuloy yung farm niya na ngayon ay meron ng threads tas 2 rate band. Pero ito bottom lane pinukuha dito nito nga si Last. Yun nga lang ay yung Ion Shell plus the stun nung Centaur War Runner and yung Torrent. Grabe naman yung connection na yun. Grabe naman yung Centaur doon. Oo. Yung Darkseer, napakalupit na yan. JM Vista, shoutout sa'yo. Ano yung pinadala ni JM Vista na yan? Ice cream? Ha? Uy, sarap. Ano yan? Pata? Shoutout pala kay JM Vista dyan, oh. Parang basta. Milk tea, tiramisu? Uy, thank you, JM Vista. Ano? Boozy, creamy, kapeng barako, tiramisu, whiskey. Grabe naman to. Chocolate, ano to? Ice cream to? Oh, yan. Oh, may halong something. Baka malasing tayo dyan. May whiskey yan eh. Pero ito na nga. Ayos ah. Sinabit na ward sa baba. Oo. Eh, natik na nga po nila yung Torre doon. 5-9 score natin. IG Vitality. 1 kill away para sa first 10 kills. At ito nga Tiny nakapag-soldering na. Going for Blink Dagger. Oo. For initiation. Juggernaut naman. Ano yung itong item niya na? Mag-Fury pa lang siya. Nahihirapan yung yung Juggernaut ha. 3-7 lang yung farm ng Juggernaut. Oh, Medusa kasi. Kanina inaras siya. Ba't ganun no? Sabi mo, isang beses pa lang naman siya namatay eh. Pero ang bagal ng farm niya. More on kill sila sa bottom lane. May 3 kasi siya, hindi niya nakakuha yung mga kill. Then namimintis niya pa yung ibang mga lasit siguro. Kaya ang baba nung network dito ng Juggernaut mga sir. Kailangan niyang umabol. Ito si OP naman. Meron ng Defiance. Then Darkseer going for Greaves. Greaves. Pang sustain. Oo. From Dubai, Alo. Working while watching. Na-miss ko si Alo. Yan, miss you too. Mwah, chup chup. Sweet. O, kanina pa kayo dyan. Nako, nauuhaw na si Miss Lai. Diyos ko, ano ba, Boss Alo? Oo nga, ano pa? Nauuhaw ka na ba, Lai? Nauuhaw ka? Oo eh. Parang dry yung parang masarap ata. Java chip ba? Java chip. Oy, ito na yung lockdown. At mayayari dito ito si Rubik. Binigay sa kanya lahat yan. And the first 10 kills goes to IG Vitality. Solid din tong IG Vitality. Oo, maganda rin ginagawa nila dito. So, tingnan natin ano ang mangyayari. DBG. Ano ang kanilang gagawin? Tiny, lapit na ng kanyang Blink Dagger. Pag nakapag-dagger na yan, kaya niya mag-solo kill. Walang first 10 kills sa VP. Eh kasi nga, more on tinotro kasi yung first 10 kills. Ngayon naman, ang tinotro nila dito, under, over. Pati game winner, yun yung mismo tinotro. Eto na. Yung Dash, nakapag-TP out. Pero ito, paano sila engage dito? Kulang sila, 3 lang. Etong side ng IG Vitality, OP, nahabol sila rito. Pero walang pang lockdown. Itong side ng DBG, yun ang mahirap sa lineup nila na to. Oo, muntik na nga mag-ravage tong si Tide Hunter. Kaya nga eh.
Yun yung mismong lockdown lang nila, yung Ravage, yung Leap ng Rubik, yung Sleep. Pero aside from that, wala, mahirap na. Na big ultimate din yung Ravage. Pero ito, naispatan dito. Ito si Mian. Boom, na-dodge niya yung barko dito pero hindi mo madadodge yung Quidlat. Kaya from the Diango. So 1 for 1. Na naman, ito yung TP ng Team Verso. Magko-connect yung Torrent pero sa likod. Ito si Kibara, hindi niya pa rin maibigay yung Ravage doon. Mahirap Kulang sila sa damage Pero yung Medusa, nangunguna pa rin. Oo. Farming system niya. Kinukuha pa yun, pati yung jungle ng kalaban. Ando pa rin, yung Manta style na, yung Medusa. Juggernaut, verse pa lang. Bagal ng farm nila. Wala dinarag siya ng Medusa Dagger naman, completed para doon sa may Tiny. Ito mo ginagawa niya rito. Ganun lang Ikot sabay TP. And may Sleep. Walang follow up. Wilbur. Shoutout sa'yo pero ito na yung initiation dito kay Rubik. Mamamatay si Rubik pero ito na yung Ravage. Pinumit na, Diango will also fall sa side naman ng Vitality and the ultimate coming from Marlin. Ito na rin yung barko. Mian, delikado. Pero nakapag-dagger out pa yung Tiny mga sir. Maispatan siya dito ni Guevara. Pero gustong pumalag, Tinos. Papunta dito kaya CP out na, wala na sila pa-castle. Muntik na, ma-sleep. Muntikan lang ma-sleep mga sir. Pero eto naman, yung Medusa, nag-iisa lang to, yung Stone Case. Committed dito, TP out. Nag-cancel pa yung TP and eto na rin po. Yung shackle dito, Kama. Mayayari siya rito mga sir. Malalim masyado yung kanyang pag-farm doon. Pero muntik pa si Django doon Nabuhay pa. Etong Shadow Shaman. Good kill para sa side ng IG Vitality. And Juggernaut, kailangan niya ng farming. Etong Fury niya. Mag-18 minutes na. Wala pang Fury. Sobrang late na ng kanyang item. Nahirapan siya dito Tapos kasunod pa dito sa net worth tong Team Verso. Oo. Tiny pati etong support pala yung Tiny. Pero yung Tiny, dahil pang item, di ba? May dagger na yung Tiny Kahit pa paano, nabigyan ng space naman yung Tiny pala mag-farm. Kung ka going for Halberd. Ayan naman, igutin niya yan. Farm lang. Yan yung panghabol niya Pero di niya na Wala, ang hirap ng buhay ng baga sobra. Sa 20 minutes na. Shadow Shaman, lapit na rin sa kanyang Ether Lens. Vanguard naman completed para sa may Darkseer. Ayan na rin yung Heaven Salverd. Nito si Butterfly Effect. Kama naman. Meron siya dito Dragon Lance going for Butterfly. Ang tagal nung item ng nung Juggernaut. Tinatambakan na siya dito ng item ng Medusa. 19 minutes pa yung kanyang Battle Fury. Sobrang nabosit siya. Sobrang delay na yan.
And papasok na sila dito. Ito na po yung Avalanche, pero na-ultimatean si Darkseer dito, mga sir. Naku, walang tinamaan yung barko. Dire-diretso yun sila nito. May Ravage din. Ito si Guevara, Diango, Delicado, mamamatay po. Yung Shadow Shaman, dadive sila dito, pakunat na pakunat. Ito nga mga heroes ng Deathbringer. Paano sila sasabay dito? Kaka-Fury pa lang. Nito nga si Juggernaut, kailangan pa niya mag-farm. Kahit lamang tong IG sa kill, lamang naman ang Deathbringer sa push. At ito pa. Pumasok pa yung Tiny at siya pa yung nabigyan. Ano balak mo doon? Itutos mo yung Timbersaw na merong Defiance plus Bloodstone. Nyari. Walang nangyari doon. Grabe. Pumasok lang siya sa Bloodstone. And ito nga, yung Medusa still farming ng sobrang sarap. Ito namang Juggernaut, hindi pa talaga makakasama eh. Wala pang item eh. Kaya nga, and ito nga, Tiny. Nako. Ito mo naman, nasa base lang siya para mag-farm. Manta style yung kanyang next item. Nahirapan itong Juggernaut, mga sir. Hindi siya namamatay, pero hindi rin siya nakapag-farm, yun na problema. Sobrang takot niyang mamatay, hindi siya nakapag-farm. Plus itong Deathbringer, wala silang 4K advantage. Oo. Ang ganda ng farm ng Timber, ang ganda ng farm ng Medusa. Ito na rin yung Blink Dagger, completed para sa Tide Hunter. Kung ayaw nyo pumalag, sige, ako na naman bubulaga. Ayan na. Tier 2 tower sa bottom lane yung target ngayon. Pero may smoke dito. Etong side ng IG Vitality pero nasa bottom lane eh. Etong Deathbringer. Pero Roshan na lang daw. Yung target ngayon dito ng IG Vitality. Pinapatagal nila yung laro na to eh. Alam nila na after ng second tower do sa bottom lane, pwedeng mag-Roshan. Etong side ng Deathbringer Gaming. Inunahan nila yan. Nakapag-react naman sila pero ang problema, huli na. Nakakuha na ni Dash yung Aegis of the Immortal. So medyo matatagalan na naman. Ito nga Deathbringer Gaming. Magsama-sama, syempre, iisipin nila yung Aegis na yan. Pero ubos na second tower ng IG. Ang maganda na lang doon, may Aegis sila. Kaya pang pumalag. Pero tingnan natin kung paano sila mapag-farm kasi ngayong nahirapan na sila sa map control. Ang hirap para sa kanila na gumala-gala. Ito na nga. Tingnan natin, Medusa. Ano yung kanyang farm dyan? Malapit na para sa kanyang Butterfly. After Butterfly niyan, sigurado magsasama-sama na yan. Kahit may Aegis pa itong Juggernaut. Yasha pa lang siya oh. Battle Fury, Yasha pa lang. Ito nga Juggernaut, hindi niya pa kayang sumabay sa sobrang taba na Medusa. Lalo na pag nabuo niya yung Butterfly niya. Saka hindi ko basag tong mid tower na first tower eh. Medyo mahirap pang mag-engage. Unless sa bottom sila. And Diango, naispatan pa siya rito. Mapaburstan ba? Muntikan pa. Yung Shadow Shaman doon. Kung nakapag-timber change na. Oo. Wasak pa. Etong Shadow Shaman. Pero nako, nahuli nila dito. Etong Rubik. At mamamatay si Firefly doon. Pero hindi kay Das napunta. Yan. Kay Mian pa. Napakamalas naman ito sa patayan. Si Juggernaut. Pero yun na, completed na nga po yung Butterfly nitong si Medusa. So, in a moment soon, pwede nang umalag. Pwede nang magsama-sama. Galing reward na ito ni Marlin. For the words, no? Sino daw po si Casasari? Si Boss Casasari. Si Boss Casas. Tropa natin yan sa sa Sacramento.
4 minutes, 9:14 pa lang. Pero yung Medusa, tuloy-tuloy pa rin yung farm. Butterfly na. And eto yung toss, kaso wala, pabalik lang. Oo, nakadidi pa pala yung Medusa. Darkseer naman, yung grips niya medyo malapit na. Pero aangat na dito. And may double damage pa. Yung Medusa mga sir, umiikot dito. Itong si Dusk. Pero yung third tower nila, kalahati na kagad yung buhay. Malapit na rin sa level 20 na talent. Itong si Kama, plus 700 mana rin yun. Oo, laking bagay na para kay Kama. Mas lalo siyang kukunat. Pero yung Aegis, malapit na mag-expire. Okay, kailangan nilang ano yan. Wala pa, ano pa? 1 and 30 seconds pa. Shiva's Guard. Para sa Team Verso. Yaman ng Team Verso. 25 minutes pa lang mga sir. Paano nang papatay niya? Wala silang damage item. Yung side na IG Vitality. Tide Hunter, meron na siyang pipe dito. Oh my god, sa top lane nagkakabigay pero hindi, nag-TP out na lang yung si Juggernaut. Pinakat yung uy. Basta mana eh. Ito naman. Nilit dito. Ito nga si Darkseer. Nahabol pero hindi kasi maibitawan yung yung Ravage Solo lang kasi. So aangat sila rito mga sir. Let's see kung ano mangyayari dito. Dragon, ito nga Deathbringer Gaming. Tinos back pero may Ravage sa may likod. Ito na rin yung barko. Tingnan natin magkakamatayan ba dito. Pinasok sa loob. Ultimate coming from Kama. Ito na rin yung Omnis Clash pero walang damage. Magagamit yung Aegis of the Immortal. Wala pa nakakamatay mga sir. Aegis pa lang yan. X-Mark. Tingnan natin ang sakit ng damage naman ng Medusa. Hindi iniinda. Pero nasaan yung kakampi niya? Ito na, pumasok na dito. Namatay yung Tiny mga sir. And then ito pa, inahabol din nila dito. Op! Tiny, napa-buyback. Siya na lang mag-isa dito. Tinosback niya na naman. Itong Medusa. Op, kailangan mag-back ng Medusa. Konti na lang yung kanyang mana. Pero gusto lang nilang kumuha ng objective dito sa bottom lane naman. Yung kanilang target ngayon. Pero minsan pa to. Oy, tinosback. Kaso yung catapult yung natos. Ito yung barko. Magandang slip. Steve Kama, hindi tinamaan. Pero meron dito magandang vacuum. Nasa yung damage ng IG Vitality. Wala silang damage dito mga sir. Ito pa yung Medusa. Ang katin ng damage ng Medusa. Pasok na naman sila sa Bloodstone. Kulang na kulang sa damage. Itong IG Vitality and Deathbringer Gaming. They will secure yung game number 1 natin with this Medusa strat. Tinambakan ng farm yung Juggernaut mga sir. Yan ang mahirap pag Medusa talaga nasecure yung farm. Oo. Talagang sobrang sakit. Doon magtatapos ang ating game 1 mga sir. Kitang-kita nyo naman yun. Wala parang di na masyado nakapag-farm yung Juggernaut 0, 2, and 6 itong si Das sa kanyang Juggernaut. Kulang na kulang sa damage itong side ng IG Vitality. Tsaka kahit maganda yung start nito ng Darkseer, mahirap talaga kasi yung Dust talagang naghirap siya. Nag-dominate yung Medusa. So yun po, doon po magtatapos ang ating game 1. Make sure na nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. Ayan Lupon WXC, subscribe na kayo. Andyan yung mga replays ng mga coverage natin. Tournaments, Dota tournaments. At sa Team Sherwin naman, andyan yung mga vlogs.
ng Lupon. Oo, and yun nga po, huwag kayong aalis mga sir. Game number 2 netong Deathbringer Gaming versus IG Vitality. Susunod na, short commercial break lang kami mga sir.